Mayong hapon, Mindanao, adlawng Sabado, Mayo 25 tuig 2024. Live gikan sa Brigada News Center, ihatod namo kaninyo ang mga nag-unang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balita ang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Hana Perez ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Patay ang usa ka 50 anyos nga lalaki sa usa ka kasagbutan nga bahin sa barangay Pamukutan, Zamboanga City. Lawas sa lalaki dunay nakit-ang mga samad dinunggaban. Ibrigada mo Marco Polo Muta. Wala ng buhay na matagpuan ang isang padre de pamilya sa isang talahiban sa Zone 1, Sitio Calamansi, Barangay Pamukutan dito sa lungsod ng Zamboanga. Nakilala ang biktima na si Ramil Herosaga I. Isidro, 50 taong gulang, may asawa, isang magsasaka at residente ng Pole Grande, Barangay La Paz at pasamantalang nanunuluyan sa Barangay Pamukutan dito sa Zamboanga. Base sa pagsisiyasat ng PNP Zamboanga, isang residente umano ang napadaan lamang sa lugar ng insidente at nakita nito ang bahit ng dugo na nakakalat malapit sa insidente. Dala ng kanyang pagiging mausisa, minambuti nitong suriin ang paligid at doon tumambat ang bangkay ng biktima na tinabunan ng mga tuyong dahon ng nyog sa nasabing lugar. Agad naman itong sinaklolohan ng mga karatig residente upang ipagbigay alam sa sinapit ng nasabing padre de pamilya. At sa tulong ng mga opisyal ng barangay, tumungo ang mga tauhan ng Scene of the Crime Operative o SOCO upang isailalim sa investigasyon. Batay sa pahayag ng mga karatig residente, madaling araw bago naganap ang insidente, may narinig silang umano'y ingay nang gagaling sa nasabing lugar. Ngunit hindi nila naalintana na may nagaganap ng krimen sa nasabing lugar. Sa pakikipag-ugnay sa SOCO, nakita ang mga bahit ng pananaksak, pananaga sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na posibleng naging dahilan sa agarang kamatayan ng biktima. Batay rin sa nakalap na impormasyon ng Brigada News FM Zamboanga, isa sa mga posibleng motibo sa pagpatay sa biktima ay ang problema sa kinahaharap at may kinalaman sa relasyon sa pamilya ng biktima. Labis ngayon ang paghihinagpis ng mga kamag-anak at sigaw nito na makamit ang hustisya at pagkakakilanlan sa suspek ng pinaslang sa padre de pamilya. Report mula dito sa lungsod ng Zamboanga. Ito si Brigada Marco Polo Muta, in the heart of changing lives. Brigada News. Dakpan ang usa ka high-value individual sa gipahigayong buy-bust operation sa Kalilangan, Bukidnon. Armas ug mga bala sa kalibre 45 ug 340,000 pesos nga kantidad sa gituuhang shabu na kumpiska. Alang sa dugang detalye, Brigada mo Jen Golosino. Tingkagol sa prisuhan ng usa ka lalaki human masikop sa personahis Kalilangan Municipal Police Station ug Bukidnon Police Provincial Office atol sa gipahigayong buy-bust operation sa Barangay Kinura, Kalilangan, Bukidnon ni adtong Mayo 23 tuig 2024. Iilas kapulisan ng suspect nga si alias Bulong, 39 anyos, kinsa naila usab nga high-value individual og residente sa Purok 5 Town Site, Cabanglasan, Bukidnon. Subay sa gihimong investigasyon sa kapulisan nga nasikop na kaniadto ang suspect sa samang kaso sa illegal nga drogas. Gikaingong gikan matod pa sa Lanao del Sur ang iyang supply nga drogas kung diin ang iyang distribution network naglangkob sa Kalilangan, Pangantukan, Maramag ug Cabanglasan, Bukidnon. Nakuha gikan kaniya ang 3 ka paketes gituuang shabu nga motimbang sa 50.0 grams, kantidad 340,000 ka pesos. Lakip sa nare-conver ang usa ka unit sa kalibre 45 nga pistola, 3 ka buhing bala sa kalibre 45, usa ka steel magazine sa kalibre 45 nga pistola, samtang dugang nasakmit ang usa ka black belt bag, cellphone, motorsiklo og 2,500 pesos nga gigamit isip buy-bust money bill. Sa kasamtangan, ang dinakpan anaa na karon nakakustodiya sa Kalilangan Municipal Police Station, samtang kasong kasupakan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of
2002 o Republic Act 10591 o ang illegal nga paghupot sa armas ang atubangon sa maong suspect. Balita gikan sa Kalilangan Bukidnon in the heart of changing lives. Kini si Jen Colosino, Brigada News. Nasikop sa mga sakop sa Ecoland Police Station ang usa ka pintor human nakuha kaniya ang lain-laing gidakon nga pakete sa ilegal nga droga ug armas sa Davao City. Giandam na karon ang pagpasaka og patong-patong nga kaso batok sa suspect. Ibrigada mo Gid Maing. Sikop sa masakop sa Ecoland Police Station ang usa ka top 7 drug watch list sa syudad ato sa drug by bus operation pasado alas 10 sa gabi, Mayo 23, 2024 sa SIR New Matina, Barangay 76 ning syudad. Gila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Marlon, 41 anyos minyo, pintor nga residente sa disgutang lugar. Nasikop matud pa ang suspect human kinapalitan og pakete sa gituang Cebu sa operatiba nga nagpakaron ingnog mamalitay og ilegal nga droga. Ato sa operasyon, nakuha sab kaniya ang laing-laing gidakon nga pakete sa ginudang Cebu, pinaugang dahon sa marijuana ug usa ka .38 caliber revolver. Sa kinatibukan, nakumpiska sa nesgutan ang 66,028 pesos kantidad sa Cebu ug 27,213 pesos sa marijuana. Balhog na karon sa Ecoland Police Station ang maong dinakpan ug gihikay na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in the heart of changing lives. Kini si Brigada Gid Maing, Brigada News. Giatsa ang ulo, giputlan og paa ug gigulgol ang liog sa usa ka baka nga mabdos sa Sigaboy Governor Generoso. Tag-iya, emosyonal tungod mao kini ang usa matud pa sa ilang source of income. Ibrigada mo Rene Canoy. Pumangkalagot ang gibati karon sa tag-iya sa usa ka baka human kining nabangalan nga wa na kinibuhi sa lungsod sa Sigaboy Governor Generoso, Davao Oriental kagahapon adlaw. Nasayran nga buntis ang maong baka ug karong si manaha ang paabot nga mga nakini apan napalga na lamang kining nagbuy-od ug wa nay kinabuhi. Giingong nagkabuang og pinangita ang pamilya sa nag-atiman sa maong baka tungod kay abi nilag nakabuhi lamang kini apan sa dihang ilang nakita way kaluoy nga giat sa ang ulo, gigulgol ang liog o giputlan og paa. Duda nila nga giguyod sa sapa o gigapos ang maong baka sa wa mailhing mga suspetsado. Sa pagkiginabi sa Brigada Mati kay Risa Maglahos nga mao'y naggalam og nag-atiman sa mong baka, gisaysay niini nga unom ka tuig niya kining gibatnan og dako ang natabang sa iyang pamilya tungod kay paspas kining muhatag sa ila og anak og buutan matod pa kini. Gani ka sabot ko kung dibati ma'am, wa ko kasabot nga unsan mo ko naglutaw nga pagkabalo na ko nga nain anak, gipos na sa kong anak nga nain anak na ang baka. Unom na katuig na sa mua kay nagsige gina. Kada kuan lang ma'am, kada 10 ka bulan gikan pa panganak, magpaupa na siya. Makabaka mi dayon anak niya. Diha mi nagsugod og nakabaka mi daghan anang baka nga. Dugang paniya nga karon pa kini nahitabo sa ilong lugar ug wala sila ideya kung unsay motibo sa paglaplap patay sa nahiskutang baka. Sa karon, konsensya na lang ang ilang panawagan sa nagbuhat sa maong krimen. Report gikan na sa Davao Oriental in the heart of changing lives. Kini si Brigada Rinicanoy, Brigada News. Gikadismaya karon sa pipila ka mga vendor sa Tagum Public Market ang gihimong pagkumpiska sa ilang baligyang karne nga matud pa mga ranso o daot. Apan ang buhatan sa City Economic Enterprises Office gipaklaro ang tumong sa ilang gihimong operasyon. Alang sa dugang detalye, Brigada mo Joe Berth Campos. Ayaw lang po ninyo ingon na kay di lalim lang. Kadang anang inabuhi kag tarong tapos ingon na naon ka. Igo na lamang mihila ka sa kasakit ang pipila ka mga vendor sa Tagum Public Market gumikan sa nitong pagkumpiska sa buhatan sa City Economic Enterprises Office o City Veterinary Office sa gikaingong ranso kun mga daot nga karne nga gibaligya sa maong palengke. Sa gihimong pagpanubay sa Brigada News Team, pipila sa mga tindera ang mipasibaw sa ilang kahiubos ngadto sa gihimong pagkumpiska sa ilang mga baligyang produkto. Kung asa, giasoy nila nga nakalitan sila sa panghitabo, gumikan sa giharos gayod sa mga personay sa syudad ang ilang mga baligya, bisan pa man og anaa pa kini sa maayong kalidad. Natingala na lang ang ako ang tindera kay
Naanay ni abri sa akong freezer og ipang sulod og silupin kay gidakop na di ay. Siguraduha in taon ninyo nga kanang karni nga inyohang gidakop kana na lang mga karni nga dili na pwede ibaligya. Ayaw lang pud min inyo ingon na kay dili lalim lang. Kadang anang ginabuhi kag tarong tapos inyo na naon ka. Para sa ako na lang isa. Wala na ko'y bala na ginabuhi kong tarong pero kanang karni nga inyong gidakop sa kuha. Dako na unta ng tabang sa kuha para makapakaon ko sa akong mga anak, makapaeskwela ko ang tarong pero inyong gikuha nga akong karni. Sigun pa nga mukabat sa 246.33 kilos ang nakumpiskang karne sa sunod lamang kana sa duha ka adlaw. Tumong matod pa sa gihimong pagsusi og pagkumpiska nga masiguro nga luwas og kalidad ang mapalit nga karne sa palengke. So panaka-naka na gyud tay masakpan, madakpan. At the first day, nakakuha mi og mga siguro mga 167 kilos. Naka-confiscate mi. Pagkay kaduha nga adlaw, naka-confiscate na pud mi siguro mga 70 plus kilos. Dugang pa ni Melendres nga mahimong magatubang og multa ang mga masakpan nga maninda sa maong mga klase sa karne. Ang silot yun ana is confiscation sa ilang ibaligya. Ikaduha, na sila'y penalty diri sa economic enterprise. First offense, nasa mga 4,000. Second offense, 5,000. Third offense, kuha na siya kanang revocation sa ilang lease contract. Samtang, aduna usab panawagan ang pipila sa mga naninda ngadto sa mga mikumpiska sa ilang karne. Sakit kaayo nga gikuhaan mi karne wa nay kapital. Lisod may mangitag kwarta sa palengke karon kapiting hinaya dili kay kusog. Makapagawas ba day mi og slaughter kumpang nga baho magikan man gini slaughter bawal man gyud mi nga mo display og baho. Kung naay nilikramo consumer moadto sila sa pwesto og kinsa tong namiligya nga coloring pero ang among biligya ato bag-o jud. Sa karon, gisaad sa buhatan sa City Economic Enterprises Office o City Veterinary Office nga magpadayon ng ilang paghipos sa mga ginabaliyang karne nga dili na angay mapalit sa mga konsumanti sa syudad. Nanawagan usab sila ngadto sa publiko nga mahimong mo report gilayon ngadto silang buhatan o sa mga naka-standby nga mga personahe sa Civil Security Unit kung adunay mapalit ka karne nga ana-ana sa dili maayo ang kalidad. Kini aron usab nga mahatagan nila kini og tukmang aksyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Juberth Campos, Brigada. Mitahan sa otoridad ang 8 kakanhing rebelde bitbit ang ilang managlahing matang sa armas sa Maguindanao del Norte. Nakadawat usab sila og tabang pinansyal gikan sa gobyerno. Ibrigada mo Ian Alyon. 8 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Bungos at Karyalan factions ang gumawa ng matapang na desisyon na sumuko at isuko ang kanilang mga armas sa 57 Infantry Battalion sa pamumuno ni Commanding Officer na si Lieutenant Guillermo Mabuti Jr. Infantry GSC Philippine Army. Ibinigay ng mga former violent extremists o FVAs ang iba't ibang high-powered at low-powered na mga baril, magazines at bala at iba pang materyales sa digmaan sa 57 IB matapos ang isang ceremonial presentations ng 8 former violent extremists sa multi-purpose hall ng 57 IB sa Edwards Camp, Barangay Mirab, UP Maguindanao del Norte noong Mayo 24 taong 2024. Ang pagsuko ay bunga ng malawakang operasyong paniktik, koordinasyon ng ground troops at masusing negosyasyon bilang suporta na rin sa operasyon ng militar sa 6 ID Area of Responsibility. Sa mga dating biktima ng extremism, ngayong araw na ito ay kapanalig na namin kayo. Malaya na sa maling paniniwala, sa kultura ng karahasan na inyong pinaglalaban, at katuwang na sa pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa ating bayan. 8 former victims of extremism kabababalan and nandito po sa custody ng aming batalyon, ng 57 Infantry Battalion. Hindi kami engaged, they will undergo the custodial debriefing and processing for the 8 claims.
Ang sumukong personalidad kasama ang kanilang baril ay formal na iniharap kay Brigadier General Michael Santos, Philippine Army Commander 6th or 3rd Infantry Brigade, kasama ang local chief executives, BARM officials, PNP counterparts, Joint Peace and Security Teams at IP leaders sa Battalion Area of Operations. Ang mga armas ay sinuko ay ang mga sumusunod: isang M14 rifle, isang SLR rifle, isang M1 Garand rifle, isang M2 carbine rifle, isang rocket-propelled grenade, dalawang M79 grenade launcher, isang caliber 45 na pistula, isang 9mm Uzi type pistol, 4 na 12-gauge shotgun, dalawang improvised explosive devices, magazine at bala at iba pang pandigmang materyales. Samantala, ang mga nakumpiskang baril at materyales sa digmaan ay ligtas na nakaimbak sa punong tanggapan ng batalyon na nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang tungo sa kapayapaan at katatagan sa bahaging ito ng rehiyon. Yan ang report mula dito sa Edwards Camp, Barangay Mirab, UP, Maguindanao del Norte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang ngadto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donations, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated security bank account number nga makita karon sa inyong mga TV screens. Alang sa in-kind donation, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa Ana Lasay Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug sa mga gustong mahimong brigada volunteer, pwede pud kamong mudangup dinhi sa estasyon ug magpalista. Mao kana ang naglangkob nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausapa, ako si Brigada Hannah Perez, in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.